Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan po natin ay ang mga damo or halaman na pwede nyong itanim sa inyong bakuran para ipakain sa ating mga alagang rabbit. Napansin ko kasi na ilan sa mga customer ko ay namumroblema kung saan sila kukuha ng damo. Kasi syempre, hindi naman lahat ay may malawak na space o kaya malapit sa damuhan kagaya ko. Ayan, so kaya naman guys, tara, alamin natin. Let's go! Una, ang tanim kong Madre de Agua. Itong Madre de Agua nga ay gustong-gusto ng aking mga alagang rabbit. Ayan, so kung nakikita nyo, medyo magaspang po yung kanyang dahon. Pero ito ay pinapakain rin sa ibang mga alagang hayop. Ayan, so magtanim na kayo nito. So, kung nataon na wala kayong pambiling pellets or feeds, pwede nating i-alternate ang Madre de Agua para pagkain ng ating alagang rabbit. Pagkakuha pa lang po ng dahon, pwede na po natin itong ibigay sa ating mga alagang rabbit. Second, ang ating mulberry leaves. Ayan po ang aking mulberry. Ayan, nag-iisang puno po ito. Ang problema, tinutuka-tuka siya ng manok. Ayan. So, ito ay pwede rin po nating ibigay sa ating mga alagang rabbit. Actually, katabi siya nitong aking Madre de Agua. Ayan. So, malaki na yung dahon. Ang mulberry leaves naman, pwede natin siyang ibigay sa ating mga alagang rabbit. So, ito, maganda po itong source ng fiber. So, pwedeng-pwede sa ating mga chikitings, mga maliliit na rabbit. Yan, para sila maging energetic. Next, ito, pwede nyo itong ihagis na lang sa gilid-gilid. Tutubo na lang po ito. Ang ating Napier grass. Ayan. So, ito po ang Napier. Madalas po natin itong nakikita sa kalsada. Yan, sa mga malalawak na damuhan. Yan yung nakikita natin. So, pinapakain din po ito sa ibang mga malalaking hayop. Mga kalabaw, kambing, baka, kung ano pa man. Yan. So, ito po ay napakaganda para sa ating mga alagang rabbit. Yan. So, syempre, alam niyo na, matalas. Good po ito para sa ating mga kuneho. Ayan. So, maganda pong source ito ng protein. Yan. Very good para sa ating mga alagang rabbit. Next, ang oregano. So, ito naman ay hindi masasabi nating pagkain. Pero ito ay pwedeng mag-serve as vitamin sa ating mga alagang rabbit. So, pwede nyo po siyang ibigay isang dahon araw-araw. Makakatulong po ito para sa ating mga alagang rabbit. Nang sa gayon, maiiwasan din po ang pagkakaroon ng sipon. Yan. So, it's very very good guys. Napakadali lang, tanim nyo na. Maliit na space lang ang kailangan. So, eto nga ang rabbit ko na si Ova. Ayan. So, siya po ay may sakit. Bagsak ang kanyang katawan dahil nung siya ay nanganak. Ayan. Medyo matagal na pong sakit yan. Pero, yan naman po ay masigla at malakas. Ayan. Kita naman, oh. Hindi po yan papatalo pagdating sa pagkain. Siyempre, hindi mawawala dyan ang ating dahon ng saging. Ayan. So, may mga tanim po ako dito ng dahon ng saging. Kasi nga, alam nyo naman, pag minsan inaabot tayo ng katamarang panguha ng damo, pwede po natin siyang i-alternate. Ayan. And lastly, para sa talagang maliliit yung space sa kanilang bahay, ito, pwedeng-pwede na po ang Sinetrilla. Super liit ng space, pwede mo nalagay sa baso, guys. Ayan, ito ay very, very, very masarap sa mga alagang rabbit. Nako, mauubos nito yon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana po ay nakatulong kahit papaano. And please do like and subscribe. And kapag may tanong po kayo, comment down below.